Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayre 47. Entry ban sa mga binuhing baboy paingon sa Sugbo, gilibkas na sa Kapitolyo. Mga ambulansya sa siyudad sa Mandaue, wala na maggamit na rehistro sa pribadong individual. Kasamtangang annual budget nga 25 billion pesos sa Kapitolyo, gihulagway nga usalang ka wishful thinking. Siyam ka mga Chinese national nga nag-operate og scam hub na dakpan. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayre 47. Og karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, entry ban sa mga binuhing baboy o mga pork products gikan sa nakasikbit nga mga dapit sa Kabisayan ug Mindanao gilibkas na ni Cebu Provincial Governor Pam Baricuatro. Kini aron makita sa gobernador isip way sulbad sa nagkamahal na nga presyo sa karning baboy. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nahukman ni Gobernador Pamela Baricuatro nga ilibkas ang entry ban sa mga binuhing baboy o pork products gikan sa mga kasikpit katapit sa Visayas ug Mindanao. Pirmado ni Baricuatro ang Executive Orders 16 hangtod 18 karong adlaw aron paglibkas na sa kaniadtong mga striktong lagda bahin sa kahayupan. Giwagtang na ang entry pass o downtime period aron makalusot na ang livestock products paingon sa Sugbo. Mato di Baricuatro nga nagkamahal na ang presyo sa karning baboy sa kamerkaduhan nga miabot og halos 400 pesos kada kilo. Pinaagi sa pagpaluag nini sa mga lagda bahin sa kababuyan ug kahayupan, laong mang mabarato ang presyo niini. That is why it's part of the order, no, nga ang katong subject to regulatory compliance and biosecurity measures as advised by our provincial veterinarian. Unang ipatuman ng pork entry ban sa Sugbo sukad pa sa kaniadtong administrasyon aron pagpanalipod sa African swine fever. Apan naigo sila nini niadtong 2023. Mipaambit ang Provincial Veterinary Office nga human nga giigo sa ASF ang Sugbo, ana na karon sa low risk level ang probinsya. We take a view with Governor Pam. So ang iyang instruction to us is para lower ang prices sa baboy, there should be trade also. At the same time, we continue our biosecurity measures sa LGU. Apan, gyapon sila mangumpiyansa batok sa ASF ug ubang mga sakit nga posible maigo sa mga kababuyan. Nagigalayin sila sa Department of Agriculture alang sa ipatumang hugot nga biosecurity measures. Kini aron mapanalip danusab ang 11 billion peso hog industry sa Sugbo. We still talks with the Department of Agriculture when it comes to surveillance. Of course, some collection of samples para sa mga areas, particularly katong na mga reports before. So, we continue our talks with the Department of Agriculture. Navarro, CCTN News. Samtang sa laing balita, kapin 150 katab sa medical waste ang nagpundok sa storage area sa kanhi North Bus Terminal, Barangay Subang Dako, Mandaue, human wa gihapon makolekta sud sa usa ka tuig. Si Mayor Junkie Uwano ni mando na nga magbutang og barrier aron maminusan ang risgo sa panglawas sa nasunugang nagpuyo sa maong dapit. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino.
Human sa nakita kagahapon nga nagtipunog nga medical waste sa Mandawi City Hospital, gisusi usab ni Mayor Junkie Uwano ang laing storage area sa kanhi North Bus Terminal sa Barangay Subang Dako. Ang mga medical waste sagad gikan sa Mandawi City Hospital, ingon man gikan sa City Health Office ug mga barangay. Gibalhin kini sa lugar sa City Environment and Natural Resources Office human nagtapok sa storage facility sa Tambalanan. Ang basura gikataho nga nagpabilin nga wala makolekta sud na sa usa ka tuig tungod sa delay sa bagong partner nga waste hauler nga kuwang pa og permit pagtransport og special waste. Ang kanhi service provider sa syudad ang wala na nag-operate busa ni balhin og lain nga hauler ang Mandawi. Ni-commit na ta sa atong part of the application sa karon na ang bola na ana sa clean away, but they're saying we're hoping ang ilang giingon nga next week mo na gyud na siya nga collection is next week. Himando na ni Uwano ang pagbutang og barrier sa mga basura ngadto sa mga nasunugan nga kasamtangang nagpuyo sa terminal tungod sa risgo sa panlawas. And then, ang concern lang sa gid ko kinay mga daghang namuyo dool sa katong mga medical waste, no, ingon man tong mga namuyo dito na napay mga bata karon lang dayon atong gitawgan ang JASO pabutangan na nato og kining mga building guard para wala gyud ma-infected kay Moabot sa 40 ka pamilya ang kasamtangang nagpuyo sa kanhi terminal. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Nangangha si Cebu City Vice Mayor Tomas Osmeña sa giingong pagpalit sa syudad ng Subo og luhong sakyanan nga nagkantidad og 4.4 million pesos. Wala pa gid kini nakauyon ilabi na human na sayran nga ang luxury vehicle adunay orihinal nga presyo nga moabot sa 3.3 million pesos. Kini maoy gikahibudngan ni Osmeña nganong nalangay ang pagtunol sa dokumento paingon sa transition team ni Mayor Nestor Archival. Sayang bahin gitataw ni kanhi Mayor Raymond Alvin Garcia nga wala na dayon ang pagpalit sa giingong overpriced nga sakyanan tungod sa nakuhang legal opinion. Samtang gikumpirmar ni Obo Chief Florante Catalan nga gibalik na sa dealer ang sakyanan human nahimong kanselado ang transaksyon. Giyawhag ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang managlahing stakeholders nga magtinabangay sa ubang sektor aron magmalongtaron pa ang maayong supply sa tubig. Gipamulong niya kini atol sa annual convention sa Water Environment Association of the Philippines nga gipahigayon dinhi sa Sugbo. Suma pa ni Archival nga mahinungdanon ang mga solusyong pinasubay sa datos aron maigo pa ang gidaghanon sa tubig ngadto sa komunidad. Ilabi na nga nagkasaka na ang ihap sa mga nanimuyo nga nagsalig sa naandang tinubdan sa tubig. Apil sa gihingusga ni Archival mao ang collaboration sa mga LGUs aron dili na magproblema sa pagbaton og igong gidaghanon sa tubig ngadto sa kabalayan ug uban pa. Samtang sa laing balita, wag tango ni Dumanhog Mayor Efren Gutrano Gongon Hika ang confidential funds ubos sa iyahang liderato. Suma kini kung susama kini sa gibuhat ngadto ni kanhi Vice Presidente ug Naga City Mayor Lene Robredo aron masumpo na ang korupsyon. Hinungdan nga gisunod ni Hika ang nahimong lakang ni Robredo human siya nadasig alang sa mas transparent nga paggahin sa pundo sa ilang lungsod. Suma pa niya nga gikinahanglang bukas ang tanan nga panudlanan nila diha og adunay klarong alokasyon ngadto sa managlahi nila nga mga programa. Nasayran nga ang confidential funds nga gigahin sa gobyerno maggamit alang sa subsob nga intelligence report nga may labot na ang seguridad. Mosunod, mga ambulansya sa syudad sa Mandawi wa na maggamit nasuta nga nakarehistro sa pribadong individual. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation.
Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Sherin Reyes, lumad ginagang Karakar, Cebu. Nagsugod og awit sa edad nga 2 anyos ug nagsugod og salmot sa mga singing contest dihang 7 anyos pa lang. Nakahuman sa kursong Bachelor of Secondary Education, major in English sa Cebu Normal University. Nahimong Best Interpreter sa Cebu Pop Music Festival. Nakakuhag national recognition dihang nahimong first runner-up sa Star in a Million. Kini mo ay nahimong hagdanan sa iyang kalampusan ug sa ubay-ubayng pasidungog nga iyang nanawan. Sherin Reyes, karpo sa Subo, Subuano ni. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease.
I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Martino Abiliana, luwad nga taga Karkar, Cebu, giilang Dean of Cebuano Painters. Nagtungha sa UP Manila School of Fine Arts ubos sa paggiya ni Fernando Amorsolo. Si Martino Abiliana ug ang isuo ni ining si Ramon mo'y nagdisenyo sa Karkar Rotonda nga hangtod karon mapasigarmuhong nagbarog sa kinapusuran sa Karkar. Mas ilado siyang portrait painter. Apan ang pagpintal sa kanindo sa palibot ug kinaiyahan pabiling ana sa iyang kasing-kasing. Si Martino Abiliana mo'y haligi sa UP Cebu School of Fine Arts ug inspirasyon sa ubang mga Cebuano painters nga nakasunod sa iyang estilo. Si Maestro Martino Abiliana mipanaw ni atong 1986, apan ang iyang legacy padayong buhi sa kasing-kasing sa mga Cebuano painters. Martino Abiliana, Karbo sa Subo. Subo ano ni? Balik sa ato mga balita, mga ambulansya sa syudad sa Mandawi pipila na katuig nga wa maggamit tungod kay nakarehistro kini sa pribadong individual. Gusto ni Mayor Junkie Uwano nga imbestigahan ang maong isyu. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Isip lakip sa pagsuroy sa mga pasilidad o buhatan sa City Hall. Gibisita ni Mayor Junkie Uwano ang hub sa City Disaster Risk Reduction and Management Office sa Barangay Luok. Gitanaw niya ang mga sakyanan o pasilidad. Hinuon na diskubrihan ang duha ka mga ambulansya na naka-standby o wala nagyud nagamit upat na katuig. Ang problema tungod ang pagpanag-iya na rehistro sa usa ka pribadong individual sa Maynila. Gipalit kini sa syudad og 4 milyones pesos. Subay niini, gustong paimbestigahan sa mayor na unsa pagkahitabo nga wala sa syudad ang pagpanag-iya. Or kanang legal team na to sa city, say saktong buhato na, we have to penalize ba or we have to file a case. If necessary, we'll file a case. Para lang na, again, gigastuhan nag 4 million sa city, no niya. As you can see, nahimo na ng useless na hino. Na magamit pa ta na sa mas kung daghan pang mahitabo dire kay sa ubang barangay when they request for an ambulance, wala gyud. Ang CDRMO adunay 12 ka ambulansya, 7 lang ang operational, samtang ang uban under maintenance ug ang duha ang wala na rehistro sa syudad. Wala pa sila ka-provide na to sa mga needed nga requirements para ma-transfer din sa City of Mandawi mo. Ang pangu sa CDRMO nga si Buddy Allen Ibanez nagkanayon nga nagamit lang ang duha ka ambulansya ni atong bagyong Odette tuig 2021 apan gilikaya na ang paggamit human niini. Operational decision na lang yun na mo nga kailangan naging mo gamit. So, they needed man, which is understandable. Then, kay lisod man katong daghan kay mga netabo pag Odette, then pag transfer patients, then mga katawhan ato gyud ang gigamit ginoon. Let's go. Plano sa mayor nga i-reassign ang usa sa mga ambulansya ngadto sa Mandawi City Hospital tungod aduna na lang kini usa ka unit. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Kampo ni Gobernador Pamela Baricuatro mihulagway nga wishful thinking lang ang kasamtangang annual budget nga 25 billion pesos. Sa kasamtangan makagasto sila og 350 million pesos kada buwan aron pagtuman sa mga priority agenda ning tuiga. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Gitaho sa kampo ni Gobernador Pamela Baricuatro ang nimong kahimtang sa lokal nga pagamhanan kung isgutan ang panudlanan sa probinsya. Sumapa sa provincial administrator nilang si Ace Durano nga naa sa 2.1 billion pesos ang nahabiling budget alang sa Sugbo ning tuiga. Gikan kinisa na aprobahang 25 billion pesos nga annual budget sa Hunta Provincial ug napirmahan na kinidaan ni kanhi Gobernador Gwendolyn Garcia. Kumbahin-bahinon ang mga gastuhanan alang sa priority programs
ana lang sa 350 million pesos kada buwan ang ilang magamit. Gikatingalahan usab sa Bari 4 administration ang gidak-on sa annual budget bisan pa man og anara sa dili mong menos sa 9 billion pesos ang makuha gikan sa buhis. Kini na lang ang nimong pagulagway ni Durano sa kasamtangang sitwasyon sa panudlanan. Ani ko, mas tujuan sa team, it comes out na parang wishful thinking ang 25 billion. Kaya ang pinakadako na kwanta na makolekt sa probinsya is only 9 billion plus. Magsugod si Bari 4 ngadto sa kasamtangang mga sakop sa Hunta Provincial nga kung mahimo pinasubay sa tinubdan sa pundo ang idosong annual budget sa sunod tuig. Hinuon makaya usab ang gastuhanan sa probinsya sanglit anha raman ibutang sa mga priority programs. Like social services, even the agriculture, naa sila ay pundo but wala sila ay programa. So how will you execute those budget if you don't have a program? Karong adlaw usab nakikita si Bari 4 sa department heads kuyog ang Department of Interior and Local Government Cebu. Sulod sa 4 ka oras kapin gituki sa mga departamento ang ilahang mga programang gipatuman. Maong gipainomduman ni Bari 4 ang mga kadagkuan nga mosunod gyud sa mga templates ug lagda sa DILG bahin sa pagpatuman sa mga programa sa probinsya ug uban pa. They also discussed to us mga proper policies and templates of the ILG for us to comply and guidance sa namo on how we should proceed in the proper DILG policies. Ian Navarro, CCTN News. Negosyanteng si Atong Ang o aktres nga si Gretchen Barreto gikonsiderar sa Department of Justice nga mga suspek sa pagkawa sa mga sabungero dito sa kauluhan niadtong 2021. Sila ang gitumbok nga kaniadto kung gitumbok sa kaniadtong farm manager isip utok sa mao nga insidente. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Gikonsiderar na sa Department of Justice ang negosyanteng si Atong Ang ug ang aktres nga si Gretchen Barreto isip sospek sa mga nangawang sabungero. Mato ni Justice Secretary Crispin Remulla nga lauman ang pagduso og kaso batok nilang duha. Subay kini sa subsob nga investigasyon sa mga missing sabungeros. Din gikatahong gilubong sa Taal Lake sa Batangas. Sa kasamtangan ilan ang gisubay kung unsang kaso ang atubangon nilang Ang ug Barreto. Alam niyo kakargahan kayo ng mga yan. PR job yan eh. Kaya nga I would rather not discuss it. Kasi nga, kakargahan kayo niyan para magkaroon ng slant story nyo in their favor. Eh, tandaan nyo, ang trabahong ito, gusto natin, totoo lang. Hindi yung karga nila. Eh, karga ng karga yan eh. Kakargahan kayo. Nagpadayon ang ilahang case build-up ni ini o gisubay ang dugang pang mga pagsaysay gikan sa ubang mga saksi. Kiniaron mapaligon pa ang nahimong pag-angko ni alias Totoy bahin sa gidangatan sa mga nawang sabungero. Mahinumdumang gibutyag ni alias Totoy sa usa ka media interview nga gipatay sa mga utok ang maong mga sabungero tungod lang sa giingong pagpanikas ni adtong tuig 2021. Maong gitudlo ni alias Totoy nga silang Ang ug Barreto ang mastermind sa pagkawa sa maong mga lalaki. Karong adlaw walang mipasaka og kaso si Ang batok ni alias Totoy. Suma pa sa negosyante nga nang warta lang ang maong whistleblower maong wala nakauyon sa nahimong pamahayag. Gihimakak hinuon sa maong negosyante ang kalambigitan sa mga missing sabungeros. So, ang grupo namin, lahat tinatawagan na isa-isa, nag-extort eh. Akala yata niya, pagkatapos yung magsalita na kung ano-anong kalokohan, pwede na lang siyang biglang aalis pag nakuha niya ang pera eh. Yun ang problema eh. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Gikatakdang mo isyo executive order si Mandawi Mayor Jonky Uwano pagtugod sa Mandawi City Police Office kuyog sa ubang buhatan pagpahigayon og inspeksyon sa mga establishmento anaa sa syudad. Katuyuan nga malikayan ang mga scam hub o POGO-like operations. Gitanaw usab karon ang legalidad kabahin sa pag-inspeksyon sa mga subdivision o lugar nga gipanag-iya sa pribadong individual. Kagabi siyam ka mga Chinese national ang nasikop sa Criminal Investigation and Detection Group Mandawi City Field Unit sa usa ka subdivision sa Barangay Alang-Alang. Giawhag sa mayor ang mga tag-iya anaa sa subdivision ingon man mga barangay sa pagmonitor sa ilang lugar ug pagpahibaw sa mga otoridad.
Ang barangay itself said, mutabang sad sa LGU. No, pagpahibaw lang ba, they need to do their own monitoring. Pahibaw diri, kinabangay lang gud tatanan. No, para lisod masag kayo, kung nani mahitabo ingon ani sa syudad, dili raman ang barangay affected. It's the whole city. Gitugutan sa Commission on Higher Education dinhi sa Region 7 ang napo ka mga pribadong kolehiyo sa Sugbo nga makapatuman og uminto sa ilang tuition fee karong tuiga. Gikan kini sa 20 ka mga pribadong tunghaan sa Central Visayas nga niduso na sa ilang application alang sa tuition hike. Waon na nila ginganlan sa CHED 7 kung unsa kini nga mga tunghaan tungod sa nagpadayon pa nga proseso. Mato ni CHED 7 Education Program Specialist nga si Maria Antoinette Reyes nga kutob lang sa 4.4% ang gitugutang pagsaka sa maong bayranan aron mopahaom sa regional inflation rate. Nasayran nga gituyo sa maong mga tunghaan ang tuition fee hike aron mapadayon ang pagsweldo sa mga magtutudlo ug uban pang mga nanarbaho. Mosunod, siyam ka Chinese national nga nag-operate og scam hub na dakpan kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan. Gihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7. Nakakaroon pa na yung gisubay. At taganong katinawan, pinaagid ng maong tulumanon. PRO7 Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Di siya kumutuog na Ginoo. Ano magulo ng bata da? Nangita lagi ni gatas? Kasabot ka! Akong ipakuha! Ug
ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sugaranan sa kamatuoran. Mayo! Asay tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dakong kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamatuoran nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon, walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Ang kinabuhi puno sa hagit. Sugpil na ka, Dri, ha? Ay, paginarte! Magdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Naguyab-uyab na ka? Kinsa man ang mga masakitin nato din ay karon ha, kinsa! Kung si buti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha. Magpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung nalatado pa. Ano itong kani Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga lama, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong Way laing paagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinahanglan nga doon natay relasyon kang Hesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Balik sa ato mga balita, drug den nga nahimutang sa Barangay Labangon, syudad sa Sugbo, gibungkag sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA-7. Uban sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo. Usa sa mga target na dakpan na kaniadto sa Labangon Police Station sa kasong pagpayuhot og illegal nga drogas apan nakagawas tungod sa plea bargaining. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Nalampuson nga nabungkag sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 Regional Special Enforcement Team uban sa PNP Drug Enforcement Group 7 ang usa ka drug den nga nibutang sa sitio Bunami sa Barangay Labangon sa siyudad sa Sugbo alas 4:50 kagahapon sa hapon. Ato sa bypass operation na dakpan ang tulo ka mga tao usa na niini ang target nga may nagpadagan sa drug den nga si alias Janrick 34 anyos usa ka construction worker nga nagpuyo ra sab sa mga lugar. Lakip sa nadakpan ang duha ka lalaki nga natlan nga naghingos og aso sa demonyo sa sulod sa drug den nga silang alias Kenji 20 anyos tinun-an sa high school ug alias Lee 40 anyos construction worker pulos taga Labangon dakben sa Sugbo. Nasakmit sa mga operatiba ang 11 ka pakete sa gituang shabu nga motimbang sa 35 gramos nga dunay estimated average market value nga 238,000 pesos o mga drug paraphernalia. Mato ni Lia Alcantara, ang information officer sa PDEA-7, nga usa ka semana nila nga gipaubos sa case build-up ang mao nga drug den human madawat ang impormasyon gikan sa concerned citizen. Gingon makabaligya si alias Janrick og 50 gramos sa shabu matag semana. Si alias Janrick nadakpan na itong Enero 2019 sa Labangon Police Station atol sa bypass operation din gikiha kini sa kalapasan Section 5 ug 11 Article 2 Republic Act 9165 apan nakagawas tungod kay nakapahimulo sa plea bargain. Ang mga nakuhang ebidensya giduso na sa PDEA-7 laboratory alang sa imoon nga chemical analysis. Arnold Bustamante, CCTV News.
Siyam ka mga Chinese national na dakpan sa Criminal Investigation and Detection Group human maabtan nga nag-operate sa gituang scam hub sulod sa usa ka subdivision sa barangay Alang-Alang sa syudad sa Mandawi. Nabulgar ang ilang illegal nga operasyon diin usa sa ilang trabahante ang mireklamo nga dili sila pagawas-gawason. Ang kasayuran hatod pagbalik ni Arnold Bustamante. Nasikop sa mga operatiba sa Criminal Investigation and Detection Group Mandawi City Field Unit ang siyam ka mga Chinese national kanagpadagan og scam hub kung nailausab nga pogo sa sulod sa usa ka subdivision sa barangay Alang-Alang sa syudad sa Mandawi alas 10:30 kagabi. Mato ni Police Lieutenant Colonel Jeric Filosopo sa CIDG7 nga nakadawat sila og reklamo sa usa sa mga trabahante sa mong scam hub nga usa ka 23 anyos nga Pinay nga gingong gitanggong sila sa sulod sa balay sa usa ka subdivision. Mato sa reklamante nga gipugo sila sa pagpatrabaho bisan supak silang kabubuton ug dili usab sila pagawas-gawason sa balay nga ilang gitrabahoan tungod ni Milo sa dayon og operasyon ng CIDG7 nga gitawag nila og Oplan Olea sa kasong trafficking in person sa pagkalayon sa Mandawi City Police Office, Regional Anti-Cybercrime Unit 7 ug sa Department of Social Welfare and Development 7. Sa dihang ilanang gisulod ang balay naglumba sa pagpanglayat ang 5 ka mga Chinese national sa bintana sa kadawang andana nga mahinungdan silang pagkaangol gani usa kanila ang nabalian gyud sa tiil ug kamot nga naa karon sa usa ka pribadong tambalanan sa Dakbayan Sugbo samtang ang upat naa sa kustodiya sa CIDG7. Mayroon isang nagpaparescue na victim doon sa Mandawi. And then, because of that case build-up and intelligence information, kinasa ng CIDG, ng RIU, and in coordination with yung DSWD as well as yung Mandawi CPO, yung operation. So, it turned out, na-rescue natin yung victim and na-discover natin na yung place is a parang pogo or scam hub. Ang si Filosopo nga naglisod sila sa pagkuha sa detalye sa mga Chinese national tungod kay dili matud pa kini cooperative sa investigasyon gani ang gihatag nga mga ID nini puros pangalan sa mga Pinoy o wala usab sila makakuha og dokumento sama sa mga pasaporte nga gituan nga gitago ra sa mga vault sa buhatan sa scam hub. Tungod nini makigalayon sila sa Bureau of Immigration aron makuha ang mga identity sa mga langyaw alang sa pagpasaka sa kasong human trafficking. Kasamtang ang gikustorya sa CIDG og Graco 7 ang 40 ka mga cellular phones, usa ka tablet ug 12 ka mga computer sets nga gitakdang ipaubos sa forensic examination. Apan giklaro ni Filosofo nga mo-apply una sila search warrant sa korte aron ila kini nga ma-examine aron masayran kung unsa nga matang sa scam ang gihimo sa mga langyaw. The assessment namin is a scam but we will request assistance from the ACG to verify that kasi papaforensics din namin yung mga Dam na ang kasong human trafficking. Ang pasiunang kasong ipasaka sa CIDG apan idugang na lang nila ang laing kaso pagkahuman unya sa forensic examination sa mga gadgets o computer sets nga ilang nasakmit. Giangkon sa CIDG7 nga usa ka dakong hagit kanila ang pag-ila sa mga scam hub o pugo operation tungod kay magbalhin-balhin kini sa mga dapit ug didto kini mohimo sa mga subdivision aron nga dili sila ma-detect. Tungod ni nagpatabang ang kapulisan sa publiko na kung andunay mamatikdan nga presensya sa mga Chinese national o mga langyaw silang lugar nga kadudahan ang lihok, mahimong i-report kini sa CIDG aron nga mahatagan nila kini sa dinalian nga aksyon. Tuloy naman na yung monitoring natin dyan. We are frequently receiving information about that. So, pero binavalidate din natin. Kasi mabilis lang tong ang ano nila. Ito nga, magtatagal lang to. Mga ganitong operations, magtatagal lang to 3 to 4 months, nililipat na naman. So, ganoon yung nila yung modus. They will be renting house, yung private sa mga subdivisions, 3 to 4 months, nililipat na naman. So, yun yung kanilang modus ngayon. Arnold Bustamante, CCTV News. Investigasyon sa natabong pagpamusil sa usa ka lalaki sud sa Panimay sa barangay Pahak, Dakbayan sa Lapu-Lapu, gipalawman sa kapulisan. Usa sa mga motibo nga ilang gisubay mao ang ginadiling drugas. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nagpadayon ng investigasyon sa PNP bahin sa pagpusil patay sa usa ka lalaki natong Hulyo 1 sa hapon sa sitio Lupa 1, barangay Pahak, syudad sa Lapu-Lapu. Nakaplagan sa mga pulis ang patayng lawas ni Deo Labrada, 42 anyos, kataga sitio Abuno sa mga barangay. Matod sa kapulisan nga nahitabo among pagpamusil ato sa pot session sa balay sa usa sa mga dinakpang si alias Joy Joy diin tuha ka mga buto sa armas ang nadunggan sa mga silingan. Sigon pa sa tigpamaba sa Lapu-Lapu City PNP nga si Police Lieutenant Colonel Christian Torres nga matod pa gibit-bit sa mga suspect nga silang alias Joy Joy o alias Gorgor ang patayng lawas ni Labrada human sa krimen o gani ilang gitrapuhan ang nga nahitabuan. Nitago silang duha apan kadugayan nadakpan hinuon sila human gipangita sa kapulisan.
Amal, gadto ko siya. Gadto ko sila. Pila gud ka oras? Nako, itumpad na siya. Kung buwang ako si Kilab. Kung sila din sa mga akon. Aloy ko sa tabungan. Yan ako niya. Dugang Torres nga drugas ang usa sa mga giton ang motibo sa krimen sa nagpadayon karon nga investigasyon. Kini tuod kay nakadawat sila og sumbong bahin sa kadaghan sa mga mangadto sa maong balay aron mohimo og illegal nga binuhatan. Isa ka ng account ng suspect ron, naglalis daw ning duha kay usana about kapon sa drugs. Na wa karimit o pangan to the point nga mo na to. Yan ang posible. Natanggong sa prisohan ang duha og mag-atubang og mga patong-patong nga kaso sa higayon magpositibo sila sa paggamit og illegal nga drugas. Gian Navarro, CCTN News. Mao kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, sangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47.